Good morning po sa ating mga ka-gray sa buong mundo, sa Pilipinas. Good morning world, good day, good afternoon, kahit anong oras po na inyong mabuksan ang inyong mga cellphone at saka mga computer sa ngayon. Bumabati po tayo ng isang magandang araw sa inyong lahat. Ang ating topic po ngayong araw paano po tayo magpipili o the way po of choosing ng magandang planting material na sucker para sa ating taniman in Lakatan. Sa totoo lang po, mayroon tayong at least 4 na klase ng suckers na makikita sa ating plantation, pero pipili po tayo kung ano ba yung dapat na itatanim natin sa ating mga plantation pag tayo po nag-transfer ng suckers. Hindi po masasabi na yung maliliit na mga plantlets sucker talaga, hindi po siya yung pinatubo ng ating mga scientist sa laboratory na tinatawag natin mga cultured na mga plantlets. Sucker po. Ang una-una pong ipakikita ko sa inyo yung tinatawag po nating sword leaf sucker. Sword leaf sucker po. Ito po yung sword leaf sucker. Sinasabi nating sword leaf po ito kasi ang kanyang dahon po para siyang sword, espada. Ang makikita po natin ng nasusunod na sucker, ito pong tinatawag nating water sucker, yung malapat na dahon pero maliit yung puno. May tinatawag po tayong maiden sucker. Pag bumuka na po yung dahon, tinatawag na po yung na maiden sucker. At may tinatawag po tayong pepper sucker. Maliliit po lang po siya. Pepper sucker po yung tawag dyan. Ang question po ano ba yung magagandang sucker na dapat itanim sa ating plantation? Yun po yung sinasabi ko kanina. Unang-una po na dapat natin malaman, pag water sucker, ganito po siya, nakabuka na yung dahon, maliit yung puno, wag po natin gamitin yan dahil hindi yan magbubunga, hindi yan magpuproduce ng magandang bunga po. Bigyan ka lang ng maliliit na mga bunga. Pero yung pinaka-ideal po na ginagamit namin as per experience po, yung maiden sucker. Ganito lang po siya, maiden sucker. Bumubuka na yung kanyang dahon pero malaki po yung puno. Ang pepper sucker, ito po. At saka yung tinatawag nating sword leaf sucker. Sa amin po kasing experience, pag gumamit po tayo ng sucker na mas matanda pa sa ganito, sa maiden sucker, hindi po magiging maganda ang kanyang bunga dahil po sa matanda na po siya. So ngayon, yung tatlong sucker na po ito lang po yung pinaka sa nalalaman namin na ideal na gagawing pang propagation sa plantation natin. O ano po yung ginagawa namin dito? Kasi po, as I have said sa iba ko pong mga video, na hindi po kami gumagamit ng mga synthetic chemical na mga pesticide, insecticide po. Gumagamit lang po kami talaga ng natural way of farming. Pero before that po, gusto ko sanang batiin ang aking mga commentator sa aking vlog. Magandang araw kina Sir Jobet dyan sa Davao, kay Sir Michael Maligaya at saka kay Sir Mardy Bulitoy, kay Sir Noel Macondo, at sa iba-iba pang nag-comment at nagbigay ng mga
kanilang kuro-kuro. Salamat po at inyong nagustuhan. Sana po inyong nagustuhan ang aking mga video nung ilang mga araw. Pwede po kayo pa rin magtanong kahit ano pong kasing questions regarding Lakatan Plantation po. Wala pong problema sa akin, sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Hindi po kasi tayo gaya ng ibang vlogger sa plantation na mayroon doon silang mga sekreto, mga ganyan-ganyan. Pero pag inyong basahin at pakinggan ang kanilang mga vlog po, parang wala naman yung yatang sekreto doon. Parang basic lang naman sa plantation doon. At masasabi ko po na gaya po ng title ng aking channel po, basic technology lang kailangan natin sa ating plantation. O sige po, start po tayo. Ano po yung ginagawa namin? Gusto ko yung i-impart sa inyo ang aming idea at experience. Hindi po, una-una po, hindi po kami nagtatanim na hindi kinakat ang isang sucker. Kaya dito po, from the corm, kung hindi po nyo naiintindihan yung word na corm, yan po yung parang may laman na sa ilalim. From the corm, yan po yung bilog na sa puno sa ilalim. Mula po sa corm, pinuputol po namin yan at least 6 inches. Mga ganito po. Mga isang dangkal po. Pinuputol namin hanggang dito yan. Mapa maiden sucker siya, mapa sword leaf sucker siya, o mapa pepper sucker siya. Pinuputol po namin yan. Dahil po, ano ba yung rason bakit pinuputol yan? Para po pag sila tumubo ay uniform po silang tutubo. Walang maliit, walang mataas. Uniform po silang tutubo at saka sabay-sabay po silang lalaki. Yan po ang sa pinaka ginagawa namin. At per experience po, pag nagtanim po kami ng mataas na, kunwari mas malaki pa sa ganitong puno po, tutubo rin po siya. Kunwari mas mataas pa, mga 6 feet na yung ano niya, mga hanggang dito ngayon, yung tinutubuan ng kanyang mga sanga, tutubo rin po siya. Lalaki rin po siya. Kaso lang po, ang tagal lumabas ng kanyang bagong leaf o ang tagal usbong ng kanyang unang dahon. Kasi po, mula po sa ilalim, pag bagong tanim po yan, mula po dito sa ilalim, yung tutubo doon sa loob, nakaano po yan parang nakatulog po yan. Kasi wala pa siyang bagong ugat na sumisipsip ng mga elements na sa lupa. Natutulog po siya. Kaya pag gusto niyang tumubo, ang diferensya po, ang tagal niyang lumabas. Kasi po, mayroon pa siyang puno na dadaanan paakyat. Pero po, pag pinutol natin niya ng mga isang dangkal, mga 6 inches po from the corm, mabilis pong lalabas ang kanyang dahon at saka uusbong yung bagong tubo niya. Kung nakita nyo sa unang vlog ko po, din sa early stage ng planting ng lakatan, makikita nyo na nakapaka-uniform po ng tubo ng saging namin doon. Sabay-sabay po silang lalaki. Yun po, pinuputol po namin yan. Kasi sa iba, nakikita namin pag nagtanim sila ng sucker, ang tataas ng kanilang mga tinatanim na sucker. Kaya po, kahit 1 month na, 2 months nang itinanim pa, hindi pa po lumalabas yung bagong dahon na umusbong sa kanilang taniman. Pero sa amin po, at the course of 1 week to 2 weeks po, lalabas na po siya talaga. Mayroon po nga iba, 3 days pa lang lalabas na talaga yung dahon niya. Pag maganda yung kanyang temperature ng nagtanim ka, hindi masyadong mabasa, hindi masyadong malayong lupa, yung temperature mo ay tamang-tama lang. Ano pa po yung ibang ginagawa namin? Bago po kami magtanim, yung aming mga suckers na naputol na po, ay binababad po namin ng at least 1 hour sa wood vinegar. Yung sinasabi ko po namin palagi, wood vinegar, binababad po namin yun sa wood vinegar na may concentration na 1:20. Kayo na bahala pag-estimate pag 1:20. Kung gumagamit po kayo ng wood vinegar,
Bakit po ba binabawal namin sa wood vinegar na may concentration na 1:20? Ibig sabihin po 1 part wood vinegar, 20 part yung tubig. Diyan namin binabalaba din po ng mga 1 hour. Kasi po yung wood vinegar po natin ay antiseptic po siya. Pag mayroong, siyempre pag ang ating planting material ay pinull out mo yan dyan, mayroon na po siyang sugat-sugat, kinukuha mo yung mga sobrang excesses dyan, mga ugat niya. Siyempre may husang sugat, kailangan ibabad natin sa antiseptic. Naglilinis po kasi ang ating wood vinegar, at ang ating wood vinegar po ay mataas po ang kanyang growth hormone. Napakataas po ng growth hormone ng wood vinegar. Kung inyo pong hanapin yan sa Google, kung i-google po ninyo, para po siyang equivalent po niya sa synthetic na growth hormone, para po siyang anaa growth hormone. Ganun po siya katindi. Mataas po ang kanyang growth hormone kasi po, lalo na po pag alam niyo kung anong klase ng kahoy ang pagkukunan niyo ng wood vinegar, napakataas po ng kanyang growth hormone, lalo na pag ginamit niyo yung niyog, yung bambus. Ganun po, pag nakakuha kayo ng wood vinegar sa mga ganyan, napakataas po ng kanyang growth hormone. Binababad po namin sa wood vinegar para po maging maganda ang kanyang tubo, bibilis yung kanyang pagtubo kasi po mayroon siyang growth hormone, may antiseptic pa po siya. Hindi siya po papasukin ng fungus kasi ang wood vinegar po ay antifungal po siya, antibacterial po siya. Kaya malilibre sa bakterya yung ating planting material. Ano pa po yung ginagawa namin bago itinatanim yan? We make sure also po na gaya po ng sinabi ko kanina, kinukunan namin yan ng mga excesses, yung mga kanyang ugat na unnecessary pag pinull out po natin kasi yung mga suckers, gaya po nito, people suckers, siyempre may mga ugat yan, kinukuha po yung ugat talaga, linilinisan po talaga yan. Pero wag nyo naman sobrang linis na pati yung mga skin na lalabasan ng mga bagong ugat ng tanim natin kinuha na rin nyo. Wag naman po, at least maganda na pagkalinis lang, kukunin nyo yung mga excess na mga ugat. Yan lang po. Para po na pag nakuha yung mga excess na ugat, mapo-force po siyang lalabas yung bagong ugat niya para tumubo. Mayroon po siyang gagawin sa sarili niya, i-force niya po yung talagang bagong fresh na ugat na lalabas sa corm para magiging maganda ang tubo niya. Kasi po yung mga sobrang ugat, pag hindi po natin kinuha yan, lalabas kaagad yung mga root hairs dyan. Maliliit na mga root hairs. At saka nagpiprevent rin minsan dyan na lalabas yung mga bagong ugat niya talaga, yung mga fresh talaga na ugat mula sa corm. Kaya po talagang kinukuha po namin yan. O ano pa ba yung ginagawa namin? Please po naman, bago po tayo magtanim sa ating mga bagong plantation area, siguruhin po natin na naglagay po tayo ng pataba. Kahit anong manure, pwede po natin ilagay. Pwede tayong maglagay ng chicken manure, carabao, cow manure, at iba-ibang manure po. Pwede rin tayong, at isa sa na nilirecommend ko po sa inyo ay kung marunong po kayo carbonize ng rice hull. Ano ba yung rice hull? Sige po, kayo lang bahala. Basta yung rice hull, yung ano tawag din, yung covering ng rice, bunga ng rice na hindi na ginagamit. Maganda po yun. Ika-carbonize nyo, gagawin po nating pang-basal po sa ating taniman bago itatanim. Currently po yung nababaking, mayroon na naman tayong sigatupa dito. Dapat hindi rin yan tatagal. Mamaya kukunin ko na naman po yan. Siguraduhin po natin na malagyan ng rice hull. Ano ba naman yung importance ng rice hull sa ating taniman? Kasi po yung rice hull, carbonized rice hull, anti-fungus rin po. Yung carbonized po na rice hull po kasi mayroon po na siyang carbon, mayroon pa siyang element na silicon. Hindi po gaya ng abo. Yung abo po kasi ano lang ho yan carbon lang po talagang natitira. Pero yung ating rice hull po na carbonized, mayroon po siyang silicon, isa sa element na nagpapatibay, nagpapalago rin ng pagtubo ng ating mga lakatan. Yan po. Bago po kami nagtatanim, ginagawa po namin yan. At saka nagdi-disinfect po kami ng aming planting area
pag naghukay po tayo ng ating tananiman nyo, ang ginagawa po namin, nag-i-spray po kami ng wood vinegar din po doon para pag mayroon po siyang fungus or bacteria po doon ay masasanitize po siya. Yan po ang ginagawa namin. Pero siguraduhin po natin, pipiliin po natin again yung tinatawag na paper sucker, ang tinatawag na maiden sucker. Mga ganito lang po, hindi masyadong malalaki na maiden sucker. At hanggang mga ganito lang po tinatawag natin mga sword leaf sucker. Mga ganito po yung mga ideal talaga na gagamitin para magtanim ng sucker pag hindi po plantlets yung gagamitin natin ng galing ng mga laboratory. Ganito pong klaseng plantlets po yung ganito pong klaseng mga sucker po ang ating itatanim para masigurado po nating maging maganda ang tubo ng ating pananim. Maraming salamat po. Para baka po mayroon kayong mga katanungan, free po kayo magtanong sa akin, sa amin. Sasagutin po namin sa hanggang makakaya namin. Kasi hindi naman po bawat gawa namin ng vlog masasabi namin lahat-lahat sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin pag actual na po. Pero ayan po, ginagawa namin. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking video ngayon. Ang importance po yan, ano ba talaga yung sikreto ng pagpili ng mga magagandang itanim. Ayan po, marami na siyang suckers na pwede nang ma-transplant. Pinapa-accept na namin paunti-unti yung mga suckers na ito for next planting area po. Kasi po may mga expansion po kaming lalagyan ng aming mga suckers. Salamat po, sana po inyo nagustuhan again. Magandang araw sa inyong lahat. Ito pa rin po ang inyong kaibigan, Kasaka Ka-Agree, Bro Junjun po, Kamarista, Nestor. Maraming salamat po. Good day sa inyong lahat.